Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Luke 21, verse 35. Praise the Lord. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Ayan. Yan ang totoo. Na kung saan nung nagkaroon ng war doon sa langit, nagkaroon din ng pagsubukan sa mga nilalang ng Diyos, sa mga anghel. Nagkaroon ng loyalty check ang nangyari doon. So doon na alaman na nagkaroon ng loyalty check ay meron din pala sa mga anghel na hindi loyal sa kanilang Diyos, sa kanilang Creator. Kung paano nilalang ng Diyos ang mga anghel, ganon din nilalang niya ang mga tao dito sa sanglibutang ito. Kung nagkaroon man ng loyalty check doon sa langit at nasumpungan, merong mga hindi loyal sa Kanya at ito ay binagsak dito sa lupa at ito na rin ay maging loyalty check ng Diyos sa mga tao na Kanyang nilalang sa Kanyang imahin. We were created in the image of God or in the likeness of God. So, pagbagsak dito kay Lucifer, kasama ang mga fallen angels which are di loyal sa Kanya, ito yung ginamit ngayon na magkaroon tayo ng loyalty check sa ating Creator. Kaya nga, for a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Ganon ang nangyari sa katotohanan lang. Kung hindi sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, walang sino man sa atin dito ang magigising mula sa deception ni Satanas. Kaya ang purpose ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo para tayo makarecover sa snare na nangyari, sa deception na nangyari, sa kasinlingan na ginawa ng Diablo, kung paano niya siniraan ang Diyos. Kung paano niya siniraan ang Diyos sa mga anghel na kasama niya. Ganon din siniraan niya ang Diyos sa mga tao na nilalang ng Diyos. Kaya, kinakailangan magkaroon ang mundo ng tinatawag na recovery from that snare. At pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi naging huli. Hindi naging huli. Hindi naging too late. Sa buhay natin, dahil dumating ang recovery sa buhay natin, nakarecover tayo, nakabawi tayo, nagising tayo, namulat tayo, at nagawa nating itakwil ang kasalanan, nagawa nating itakwil at kaputan si Satanas, at nagawa nating lumapit, magpakumbaba sa Diyos, na tunay na lumalang sa atin, at nagawa nating maglingkod sa Panginoong Diyos, umibig sa Panginoong Diyos, nagawa nating sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nakarecover tayo. Praise the Lord! Kaya yan ang pasalamatan natin. Salamat sa Panginoong Diyos. Basa. 2 Timothy 2:26. Praise the Lord. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. See? Tingnan mo. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Dati, captive tayo sa will ni Satanas. Dati, captive tayo sa mga bisyo. Dati, captive tayo sa mga lahat ng klaseng unrighteousness, ungodliness, unholiness. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos, naka-recover tayo from the snare of the devil. Praise the Lord. Ang salita ng Diyos, kapag magsasalita, babasahin natin, klaro. Hindi parable, snare from the devil. Kinuha tayo ng Diyos para makapag-serve tayo sa totoong Diyos na lumalang sa anghel, mga anghel, lumalang sa mga tao, lumalang sa langit, lumalang sa lupa, lahat-lahat. Siya yung nag-create natin para makabalik tayo dyan sa ating Panginoong Diyos. At tanggapin natin ang mga biyaya
na kanyang itinilaga para sa atin, both temporal and eternal. Praise the Lord! Ang laki kayang kaligtasan dumating sa buhay natin. Ang laki kayang opportunity dumating sa buhay natin. Kaya therefore sa buhay natin, let us be strong in the Lord. Let us love God. Let us serve God. Let us hate Satan. Let us hate evil. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Kaya, yun na ang nangyari sa atin. Nagising tayo mula sa pagkabulag, nagising tayo mula sa pagkatulog, o nagising tayo mula sa pagkapatay sa spiritual. Basa. 1 Corinthians 15:34. Praise the Lord. Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Yes. Gumising ka sa katuwiran at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Imagine that you are no longer slave of darkness. You are no longer under the control of Satan. Alam mo ang tao, pag hindi na gumagawa ng kasalanan, you are no longer under influence of darkness. But you are influenced under the Holy God, the living God, the righteous God. See? Kaya pasalamat tayo na transformed tayo. Pasalamat tayo na na-enlightened tayo. Pasalamat tayo na na-set free tayo. Ganon ka-importante ang dumating sa atin na knowledge, wisdom, and understanding through the gospel of our Lord Jesus Christ nga nag-shine sa atin isip at sa ating puso at sa ating kaluluwa. Kaya sinabi dyan, sin not. Huwag ka nang bumalik sa iyong kasalanan. At anong gagawin natin? Basa, Ephesians 5:14. Praise the Lord. Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Yan. Gumising ka, ikaw natutulog, bumangon ka mula sa kamatayan, at si Kristo magbibigay sa iyo ng liwanag. Di ba na-preach ko na dito kaninang umaga? Ano ang kasinilingan na lumalabas ngayon sa mundo about kay Lucifer? Gustong ipalabas ngayon sa mundong ito na si Lucifer hindi raw si Satan. Hindi daw yung Lucifer, si Lucifer hindi daw yung devil, hindi daw siya yung darkness. Si Lucifer, siya daw yung light bringer of this world. Tapos nagbigay ako ng mga verses kaninang umaga. Kailangan dipinsahan natin itong liberty na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga sinabi diyan, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made you free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Alam mo kung babasahin natin ang Bible, to the end, Satan will fight against God. Sa katapusan ng mundo, lalaban pa rin siya sa Diyos. He will never surrender until he shall be thrown to the lake of fire. He has no intention of surrendering to his Creator. But he will fight and fight and fight and fight. He will deceive and deceive and deceive the people of the world. Ganun ang gawain niya. Kaya mo basahin mo yung from Genesis to Revelation, wala, hindi mo talaga nakita dyan. Kasi hinayag na yan ng Diyos. Kaya therefore, sa buhay natin, let us be strong, and be strong, and be strong in the Lord. Let us not be weary in well-doing. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Kinakailangan, wag na wag panghinaan natin ang ating spiritual na kalagayan kasi aatakihin at atakihin tayo ng masamang espiritu. Baka may oportunidad pa ma-deceive tayo uli. Kaya, this should not happen. Dapat hindi ito mangyari sa buhay natin. Basta magpakatibay tayo lagi. Alam mo, ano talaga ang totoo sa nangyari sa buhay natin? Para tayong ibon na nandyan na sa bitag, pero nagpadala ang Diyos ng rescue na naka-escape tayo. Imagine, nasa snare na tayo, ha?
Pero how come nakalabas pa tayo? That's how blessed we are. Praise the Lord. Basa, Psalms 124 verse 7. Praise the Lord. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken, and we are escaped. Yes. Yan ang kalagayan talaga natin. Ang ating kaluluwa nakatakas, katulad sa isang ibon mula sa bitag ng fowler. Mga ngayam, the snare is broken, and we are escaped. Imagine that. Walang kapangyarihan yung snare na yan na gustong mag-captive sa atin hanggang ikamamatay ng ating kaluluwa. But the snare broken. Sinira yan ng Diyos. Sinira yan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, to God be the glory. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos na na-open yung ating mga mata sa kaliwanagan by the gospel of Jesus Christ. Basa, Acts 26:18. Praise the Lord. To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Yan ang nangyari sa ating buhay. Para buksan ang mga mata nila. Para sila ay alisin mula sa kadiliman papuntang kaliwanagan. Mula sa kapangyarihan ng Satan, sa kapangyarihan ng Diyos. Para sila'y tatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at mamana kahit paman kasama sa mga nalinis sa pamagitan ng pananampalataya na makita din sa buhay niya. Praise the Lord! Kaya kailangan makita yung faith na nandito sa atin. Faith na totoong faith na tinuro sa atin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hearing and hearing the Word of God, faith established, faith increased. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, lahat tayo magpakatibay. Mag-ingat tayo lahat. Kasi minsan si Taning, si Satanas, pag nakikita niya nagpa-prosper ka sa spiritual, bibirahin ka ni Satanas. Kung maaari lang, i-cripple ka. Kaya be strong tayo lahat, magpakatibay tayong lahat. But still, it is our choice. Tayo pa rin ang pipili. Kaya, be responsible of your own salvation, of your own faithfulness to our Lord Jesus Christ. Pag-ingatan natin ito. Kasi, nakatakas na nga tayo sa snare, naliwanagan na nga tayo, na-sanctify na tayo, nagkaroon na tayo ng faith sa ating Panginoong Diyos, na-establish na yung relationship natin sa Kanya. O praise the Lord. Meron pa bang higit na blessedness dyan? Meron pa bang higit na privilege na makakatanggap dyan? Wala na. That is the highest privilege ever that man could have in this world. Yung mabalik ka sa Diyos. At dito man, doon man sa kabilang buhay, you are of God. Kaya sabi nga ni Paul, whether we live or die, we are of the Lord. Whether we live, habang nandito ka, you must be of the Lord. Whether you die, if you are already no longer here, you should be of the Lord pa rin. Kasi meron pang higit na buhay na ating tatamasain after dito sa sanglibutan ito. Praise the Lord! Kaya, mag-ingat. Tulad niyan. Ang bawat isa nagsisikap na mag-prosper, pagpalain ni Jesus dito sa mundo. For what purpose? Para magamit ka ng Diyos. Mag-ingat tayo. Kasi pag ipaprosper ka na ng Diyos, meron kasing tactic si Satanas. Pag mag-prosper ka, physically, financially, minsan, kunin ka ni Satanas para hindi ka na magamit sa Diyos. So, nung naghirap ka, luhod ng luhod ka, naghirap ka, malakas ka sa spiritual, nung lumawag ka na sa financial para magamit ka sa Diyos, para mag-abound ka sa gawain ng Diyos, nagpalayo ka. Alam mo anong isang gamitin ni Satanas? Marriage. Makapag-asawa ka ng hindi taga-holy place.
na hindi mo kayang madala dito sa Kanya. Pagkatapos, ikaw ang madala. So yung whole truth na natutunan mo talaga, mamaya-maya, ma-invalid yan. Mabuti sana kung nagpakalakas ka sa Panginoon, madala mo sa Panginoon, then He will be joining or she will be joining with you, serving God. Whatever blessing na ibibigay ng Diyos sa iyo, mapakinabangan yan 100% para sa pag-abound mo sa work of the Lord. Wala naman tayong, ano ba pala ang iniisip natin? Na kung i-bless man tayo ni Jesus Christ, di ba? Para mag-abound tayo sa Kanyang mga gawain. Para lalo na tayong i-bless ng Diyos pagharap natin sa Kanya. Kasi yung ating performance dito sa sanglibutang ito, magre-reflect yan mamaya doon sa Judgment Day. Kung ganun, wala na sanang judgment. Kung hindi babasihan sa ating na-perform dito sa sanglibutang ito. Kaya, tingnan mo yung mga parables. Tingnan mo yung mga parables dito ni Lord Jesus Christ. Kung ano yung ginawa mo sa sanglibutang ito, siya ring aanihin mo pagdating doon sa panahon ng kahatulan. Kaya sa buhay natin, pag nagpa-prosper tayo, huwag mong i-lesser yung spirituality mo. Pag nagpa-prosper tayo, the more you be stronger and stronger in the Lord, the more you are concerned in the work of the Lord, the more you abound in the work of the Lord, the more you love the work of the ministry. Hindi ka nagpa-prosper ka. Dinadrag ka sa worldliness. Dinadrag ka sa kasalanan. Dinadrag ka sa loving of the pleasures of this world. Wala. Ang totality niyan, at the end, nanalo si Satanas sa buhay mo. You were not faithful from the start till the end. Kaya, gusto ng ating Panginoong Diyos. Pagtibayin natin ang ating relasyon, ang ating kabanalan, katuwiran, lahat-lahat na. So that if ever God will bless us and prosper us, we will abound more and more in the works of the Lord. Praise the Lord. Basahin natin. 1 Timothy 6:9. Okay, 10. Sige. Praise the Lord. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Yan. Yan ang ingatan natin. Sila na yumayaman, nahulog sa temptasyon at mga bitag doon sa maraming kamangmangan at yung tinatawag na nakakapahamak na masamang kita na maglulunod sa tao sa kapahamakan doon sa perdition. Pag sinabing perdition, this is hell. For the love of money is the root of all evil. Ang nangyari ngayon, you are lover of money more than lover of God. Ibig sabihin yan, in exchange of dapat mong i-render sa Diyos na devotion, obedience, faithfulness, because of money, iiwanan mo ang Panginoong Diyos. Huwag mangyari yan sa buhay natin. But the more God give you opportunity to receive multiple blessings, then the more you serve God and the more you be fruitful dyan sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Maging fruitful ka lalo. Maging resourceful ka lalo sa paggawa ng gawain ng ating Panginoon. Hindi ka na mawala sa Panginoon. Abound ka na ng mag-abound. Kaya, isa yan na gamitin ng masamang espiritu. The love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Akala nila yun na ang magiging daan ng kanilang kumikinang na buhay, yung pala dumilim, bigla. So ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin? If ever God gave us the opportunity to prosper. Basa. 1
Timothy 6:17 hanggang 19. Praise the Lord. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in the store for themselves a good foundation against the day to come, that they may lay hold on eternal life. Tingnan mo. Gusto ng ating Panginoong Diyos, if God bless you, sinabi diyan, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. So, pag pinagpala tayo ng ating Panginoong Diyos at na-maintain natin ang ating relationship sa kabanalan katuwiran, then nag-abound tayo sa paggawa ng kabutihan, ready to contribute, to distribute, willing to communicate, willing to help, willing to give. Nag-abound ka dyan. You are founding a foundation sa darating, sa tinatawag na eternal life. Di ang ganda ng buhay natin. Pinagpala ka pa dito sa mundo, pagpapalain ka pa higit mamaya after sa buhay natin sa sanglibutang ito. Kaya, rumarami ang ating mga professionals, rumarami ang ating mga members na nagkaroon sila ng mga opportunities sa abroad man dito man sa Pilipinas. Be strong in the Lord. And once the Lord will prosper you, do not ever palayo sa spirituality mo. Lalo kang maglingkod sa ating Panginoong Diyos ng buong puso. Kaya aagawin talaga yan ng dyablo. Alam mo si Satanas, inggit-tiro. Inggit-tiro talaga yan. Sinong kinainggitan niya? Una, ang Diyos. Imagine that. Kainggitan mo yung Diyos. Diyos yan, naglalang yan sa iyo. Kung wala siya, wala ka, tapos mainggit ka sa Kanya. Kaya sa buhay natin, do not ever follow the character of Satan. Salamat tayo nang proclaim na ang ating newly elected President at ang ating Vice President. To God be the glory. Kasi nung nire-review ko yung history ng Pilipinas, because at that time, during Marcos time, I was not yet legal age. I was still, di pa ako legal age. Ngayon ko lang nalaman na panahon pala ni Marcos, there were 12 sites sa Pilipinas na magkakaroon ng drilling sa oil. At positive. Mayaman sana tayo sa oil. Kaso when he was ousted, kung meron mang dapat gawin nating hero sa ating bansa, si Marcos. Bakit? Nakita niyo yung conversation ni General Ver, na nag-report na siya sa President. President! Nandyan na yung mga tao. They want to topple your government. Shall we start firing them? Magsimula na ba tayong dirahan sila para mga matayan sila lahat? And you can uphold your administration. Anong sagot ni Marcos? Do not ever fire even a single shot. Diba? Pagkatapos na napalitan siya ng ibang humawak, lahat ng kanyang project kapakanan ng bayan hindi tinuloy. Bakit? Dahil ayaw nila ang maparangalan sa project, si Marcos pa rin. Selfishness. Kita mo, tinayo kagad nila yung estatwa ng rebuilding. Yun man yung nag-lead sa revolusyon to topple the government na one of the
pinakasikat, pinakamataas na level sa buong Asia, isang Pilipinas. Once it is about economy. Itong ginawa ni Digong, si Digong lang ang nagpatuloy sa project ni Marcos. Actually, itong mga ginawa ni Digong, blueprint niya sa plano ni Marcos noong unang panahon. Kaya pasalamat tayo dahil yung anak magpatuloy sa mission ni Marcos. Praise the Lord. Ganon. Para bang si Jesus Christ, yung anak ng Diyos, pumunta dito para i-deliver tayo sa kalaban niya na gustong magsira sa ating kaluluwa. Ganon yan eh. Meron niyang meaning yan eh. Salamat tayo. At saka si Digong para itong si Juan Bautista. I-prepare niya lang ang daan para yung bansa natin magkaroon ng liwanag kung ano talagang totoong history, katotohanan. Tapos nakita naman natin kahit si Imelda Marcos, yung kayamanan nila willing silang i-share sa atin. At hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Ibig sabihin yan, they have the golden heart to serve people in the name of God. Praise the Lord! Kaya sabi ko, Lord Jesus, salamat po. Kaya nung na-proclaim na sila kanina, itong hapon na, natapos na yung lahat ng official counting sa Congress when they are being proclaimed as winners. The President and the Vice President. Sabi ko, salamat Lord Jesus. Tapos, kita nyo yung mga ibang bansa, mga leaders, kiusap kaagad kay Marcos. Promise kaagad sila, okay, we, Japan, we will put up a factory in the Philippines, car manufacturer. Yung US, lahat nag-ano na. Mag-ano na sila ba? Magkaroon na sila ng magandang flow para sa ating success and prosperity sa ating bansa. Mayaman sana tayo sa oil. Pati yung mura lang sana ang electricity natin. Yung nuclear power plant, pinasara din. Na napaka-importante yan. Kasi isa yan sa plano ni Marcos, patakbuhin ang lahat ng mga trend powered by electricity. Ngayon, pinagpatuloy ni Digong. Sabi ko, salamat, Lord Jesus. Thank you po. Let's pray for our country. Kasi maging daan na ito. Someday, maging first world country ang Pilipinas. Hindi na tayo maghihirap. Punta ka ng ibang bansa. Trabaho, janitor. They can buy easily a vehicle. Mataas yung ano nila eh. They can have a house and lot. Mataas yung, maganda yung pag-handle ng government. Alam mo, na-feel ko ito, if you will go to other countries, America, Canada, yung mga first world countries na nabisitahan ko, what can you hear from them? Anong maririnig mo sa kanila? Ang ganda ng privilege. Wala kang makitang naghihirap doon. Wala. Answer yan ng government. Lahat, from the least to the greatest of your need, nakatutok sa iyo ang gobyerno. So, therefore, sabi ni Jesus Christ sa atin, patitikman tayo ng kasaganahan. Pero, careful tayo. We are being warned by God na mag-abound tayo sa good works. Praise the Lord! Mag-abound tayo sa pag-distribute. Mag-abound tayo sa pag-communicate. Alam mo yung puso ko at isip ko, naglalaro eh. Iko, Lord, magbigay kayo ng maraming workers para every crusade na mapupuntahan namin, kung saan mo man i-open, we can put up worker para magkaroon kami ng planting. Magpa-plant kami ng mga kaluluwa para sa iyong kaharian, para kaming nagpa-plant ng rice sa field ng sanglibutang ito. Send more workers, provide all our necessities, and send us where you want us to go. Establish your kingdom upon the people of the world, whether here in the Philippines as well in abroad. Let us abound in the works of the Lord. Kasi nalala ko yung revelation ni Lord Jesus, patitikman tayo ng kasaganahan.
And be not misinterpret this kasaganaan, that we might abound in good works. Not to be high-minded, not to be a lovers of pleasures more than lovers of God. Hindi. Para mag-abound tayo sa gawain ng Diyos. So this coming administration might be one way yan. Isa yang daan na pinahintulot ng Diyos. Praise the Lord. Ganun po yan. Ngayon ko lang na-realize ang history ng Pilipinas. Nung hinawakan niya ng iba na hindi loyal doon kay Marcos, ano nangyari? Bininta ang lahat ng mga major factories, yung NEC, binenta. Yung PAL, binenta. Electricity, pinahawakan ng mga oligarte. Yung water system, pinahawakan ng mga oligarte. Sila ngayon, kaya nga nung na-dig up yan ng presidente natin, galit na galit siya. Anong klaseng kontrata ang ginawa ng abogado at ng mga nagpirma dito? Puro pabor sa kanila, sa mga pobre, nahihirapan. Kaya, let's pray for this. Grabe ang bugbog sarado. Tingnan mo, most of the Filipinos are going abroad. Wala eh. They are seeking and looking for a greener pasture. Pero pag maganda yung ating economy, wala na maglabas sa atin. Para lang magtrabaho. Kasi you have enough. Kung maglabas man tayo for some mission. Praise the Lord. Ganon po. Kaya yan ang i-pray natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya huwag tayong mag-depart sa Panginoon, lalo't na pag pinagpala ka sa material. Basa. Anong nangyari kay Demas? 2 Timothy 4:10. Praise the Lord. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Yan. Si Demas, nagtakwil sa akin at inibig niya ang sanglibutang ito. At wala na, departed already. Hindi na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Before, he was serving God. But nadala. Ano pang mga warning sa atin? Basa last verse, Jude 1:11. Praise the Lord. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Korah. Yan. Sa aba nila, na lumakad sa daan ni Cain. Sino si Cain? Whose offering was not accepted in the eyes of God, and killed his brother for envy. Huwag kang lumakad sa daan ni Cain. And run greedily after the error of Balaam for reward. Sino si Balaam? Hinabol niya yung reward na hindi naman meant para sa kanila. He was trapped with materialism and perished in the gainsaying of Korah. Korah ito, si Korah, Datan, and Abiram. Yung kanilang pag-against kay Moses. Huwag nating gagawin yun. Praise the Lord. Kaya tayong lahat na binigyan ni Jesus Christ ng privilege na makaalis dyan sa snare of the devil, at pag pinagpapala na tayo ni Jesus Christ, let us abound in the works of the Lord. Kaya sabi ko, Lord Jesus, salamat po. Itong message ngayon, spiritually, so amazing, dumating sa buhay natin. Politically, nagkaroon ng katugma na ngayon, para tayong na-redeem from the enemies na nagpahirap sa ating ekonomiya. Kaya i-pray natin, God will bless Philippines. God will bless the work of the ministry. Pagpalain tayo ni Lord Jesus na ang Pilipinas ay iimpluwensyahan ng husto ng godliness. Like Dex. Pray natin na mapasok. Hindi religion ang ipasok sa school. Word of God. Praise the Lord. Ibig sabihin, Word of God, hindi religion. Na isang religion lang mag-handle.
Tapos yung nag-handle ng religion, ang daming gawa, turo ng mga sinungaling, nalabag sa batas ng Diyos. I-pray natin na bigyan ng opportunity ng Diyos ang mga naghahawak ng Word of God na totoo, na sila yung mag-handle sa bawat paaralan. Yung pure Word of God maibigay para marami pang ma-enlighten. Praise the Lord! That is very much possible. Kasi naramdaman ko during itong administration ni Digong, nire-recognize nila yung mga pastors, yung kanilang function. Pinapasok kami sa mga tao na ngailangan ng mga spiritual upliftment, enlightenment. Kaya yan ang idalangin natin. Yan pa lang yung presidente na hinahayag ang totoo. Walang takot. Praise the Lord. Okay, CIA ka, you are one of the most powerful religions sa sanglibutang ito. It doesn't matter. Basta magsalita siya ng totoo. O kaya ganun din ang Word of God. Let us speak the Word of God, the truth of God with boldness para maraming tao ang makuha dyan from the snare of the devil. So i-pray natin ngayong gabi. Tomorrow will be our flight going to San Jose, Pangasinan for wedding ceremony. That we will be coming back at the 31st or 30th? 31st. Then, i-pray natin ang ngayong gabi ang schedule sa Eagle Ministry. Nag-invite na naman sila sa atin. This is the 4th time to handle their satellite service. Doon gaganapin sa kanilang auditorium. And that is first Friday of the month of June, June 3. So, I want you to come with me, go with me for that invitation para mapakita din natin yung ating mga membro doon sa kanila. Let your light so shine before men. Praise the Lord. So those who are able to have their own transportation or to join with us as the availability of seats, then you go with me. Gusto ko rin i-present kayo sa kanila. Then let us present some song, no? Para bago ako magbigay ng Word of God. So, i-pray natin ito kasi I got the burden to have more crusades. Yung mga tao na gi-bless ni Jesus Christ at na-open yung opportunity for a crusade. Then, ito ngang nasa side natin na magbili lang tayo ng stand para i-mount natin sa krusada. Then, bili tayo ng magandang pang public address na amplifier para isakay natin yan sa sakyan kung saan tayo magkrusada. Maganda yung setting. Kaya i-pray natin mabigyan tayo ni Jesus Christ ng kakayahan to provide worker in every place after the crusade. I-pray natin ang alab kasi meron ng donated dyan na lupa. Then we are praying for a crusade bago ma-assign doon si Brother RJ, pastor to be. Praise the Lord. Because yan ang first assignment mo sa bundok ng Arakan, Alab. Then i-connect mo na yung Katindo hanggang ma-establish yan by the grace of God. Pag ma-establish yung congregation na yan, pwede kang balik sa base, bigyan ng assignment kung sino yung mga na-save doon na pwedeng gamitin ng mga locals. Then, kung ano pang ipagawa ni Jesus sa iyo, go. Katulad ni Pastor John Mark, praise the Lord, ma-establish yan. Ito yung mga instrument ni Jesus Christ na gagawing mga evangelist, ito sila. Praise the Lord. Mag-i-establish sila ng mga congregations. Kasi ito yung mga young people natin na nakasurvive sa malaking mga tukso. To God be the glory. Sila yung gagamiting ilaw ng Diyos. Saan pala yung mga young people na hindi siyempre, choice nila Pag sinubukan ka ng ating Panginoong Diyos, alam mo na what to choose. Pag pinili mo yung mali, that's your fault. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon to serve God. Nung sinubukan ka ng ating Panginoong Diyos, nakita yung kulay ng puso mo. Ganun ang Diyos sa atin dito. Sinusubukan tayo lahat dito. Praise the Lord.
God is like a fire na nagpupurify sa atin. Pero pag ikaw naman ay pure heart in the eyes of God, di ka naman magsisisi. Either na sa material kayo or sa spiritual kayo, both of us, God will bless, God will use us extraordinarily. Kaya tayong lahat, mag-abound tayo sa gawain ng Diyos, magpakatibay tayo dahil kinuha na tayo ng Diyos sa snare, huwag ka nang magpasakop uli doon. Pray natin ang newly elected President and Vice President. Tingnan mo yung mga interview sa kanya. Ang concern niya kaagad, itong energy na magmura. Ang bigas, magmura. Ang ganda. Ano pa? Hindi na tayo mag-angkat. Yung local natin na mga bigas, ibalik yung Masagana 99 na ang Pilipinas noon, we are number 1 exporter. We are not importer. Sa sobrang Masagana 99, sobra-sobra na ang hindi na makonsume ng Pilipino, so i-export yan. Yan ang gusto. Kaya maging abundant blessing tayo dito sa Pilipinas. Ang daming mga exploration na dapat nabuksan at nag-operate na ng mga oil field dito sa ating bansa. Ayan lang dyan sa Biguasan, Mars. Malaki yan. Malapaya yung sa Palawan. Kaso may problema, inaagaw. But yung 12 sites na dating panahon ni Marcos, sabi nga ng engineer na humahawak, siya yung CEO ng energy noon. Na-interview, buhay pa. Tinanong kung bakit nahinto yung plano ni Marcos, anong dahilan? Sabi niya, I'm not politicking, but the real story, they do not want to continue those projects because the owner will go to Marcos. You are not serving the people of the Republic of the Philippines. It doesn't matter sino yung nauna sa iyo at ikaw ang sumunod. Huwag mong isipin yung honor na mapunta sa kanya at hindi sa iyo. Bakit? Ano pala ang gusto mo? Ikaw ang masikat. Mali yan. Selfishness. Kaya yan ang nangyari kay Lucifer. Siya ang gustong gaganon at ang Diyos na totoo, yun ang pin down niya. Kaya to God be the glory, this has been our prayer. Ito yung prayer natin na ano tayo sa kahirapan for the purpose. Magsagana tayo lahat sa gawain ng Diyos. Kasi apektado kayo. We are citizen of our country. We are affected with the government of our country. Pag maganda yung gobyerno, maganda ang privilege. Sabihin ko sa inyo, ang nalasap ng Canadian, mga Americans, Australian, yung mga first world countries, Japanese, malalasap din natin yan. Pahintulot ng Diyos para naman tayo makabawi sa makarecover tayo from the snare of the devil. At tayo ay lahat mag-abound sa gawain ng Diyos. Praise the Lord! Ng Indonesia, merong counterpart in every church building sa Christian. Dati, kaya magtaka ka doon, sa tagal ng panahon, isang simbahan lang binibigyan ng privilege ng government, yun lang Islam. Punta kayo ng Indonesia. Halos every kilometer, masjid. After a kilometer, masjid. Puro yan simbahan. Kasi nandoon yung support ng government. Siyempre, nagkaroon sila ng leader na ipantay nila lahat. Di na nabiyayaan din yung mga Christians. So, yan ang gusto ng Diyos. Malaki talaga ang impact ng ating gobyerno. Praise the Lord. Minsan, pagpunta ka ng ibang lugar, when I went to Hong Kong, I was able to, nakasakay ako ng subway. Punta ako ng Kowloon site. Sakay ako ng subway papuntang airport. Yung bullet train kung tawagin. Ngayon, meron na tayo sa Pilipinas. Malapit na yan mag-operate. Kaya pala natin Basta righteous lang ang ating leader. At marami pang
darating na privilege. Kaya both yan, material and spiritual, paprosper tayo ni Lord Jesus Christ. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Salamat tayo na in-establish tayo lahat to unite, to be obedient and faithful to our Lord Jesus Christ. I-pray natin ang ating gathering sa June 15, lalo tayong i-establish ni Jesus. Lalong palakasin niya ang ministry na pinagkaloob niya sa atin. Lalo tayo mag-spread. Gagawin tayong able ministers ng ating Panginoong Hesukristo. So that we, senior missionaries, Pastor Tom and me, are no longer problematic. After a crusade, wala kaming maiwan. After me maiwan, walang may tayong simbahan. After me maiwan, mawala din kasi sa kawalan. Let us pray for that. Na hindi na yan will remain the same problem. Lahat yan ay masolusyonan by the grace of God. Praise the Lord! So, expect blessing, expect prosperity and success, and expect stability of your spiritual status. Tayong lahat aangat, mag-abound sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Magsitayo po ang bawat isa.